Marinduque, puso ng Pilipinas, isa sa mga probinsyang may pinakamayamang kultura na madalas kakabit sa pagdiriwang ng mahal na araw. At sa ating pagdalaw sa islang ito, ating matutunghayan ang iba't ibang aspeto ng kulturang Marinduqueño. Masasaksihan natin ang taal na tradisyon ng pamumutong, mga awiting sariling atin, mga saliw sa tugtugin ng kalutang, iba't ibang tradisyon sa Kwaresma, ang bulating at ang pinagpipitaganang Morionan. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay upang tunghayan ang makulay na tradisyon, kultura at sining sa puso ng Pilipinas. Ito ang likhang yaman ng Marinduque. We treat our guests not as guests but as extended family. Hariin ninyo sarili ninyo ito. Puso ng Pilipinas. Ito ang taguring ibinibigay sa isla ng Marinduque. Sa dibdib ng malataong balangkas ng ating kapuluan, matatagpuan ang isla, ang pusong tunay namang pumipintig at nagbibigay sigla sa bansa dahil sa taglay nitong kasaysayan at kultura. Halina't silipin natin at dinggin ang pintig ng puso ng Pilipinas, ang likhang yaman ng Marinduque. Ang probinsya ng Marinduque ay matatagpuan sa pagitan ng Luok ng Tayabas, probinsya ng Quezon at ng isla ng Mindoro. Ang hugis-pusong kalupaan nito ay may laking nasa humigit kumulang 75,000 ektarya at nahati sa 6 na munisipyo: Buena Vista, Gasan, Mogpog, Santa Cruz, Torrijos, at ang kapitolyo ng probinsya, ang Buwak. 14 sa ranggo base sa laki, ang isla ay tahanan ng humigit kumulang 200,000 Marinduqueño. Dahil napapalibutan ng dagat at mayaman din ang kalupaan, ang kabuhayan ng karamihan sa mga taga rito ay pangingisda at pagsasaka. Matatagpuan din dito ang ilang endemic species. Isa sa mga ina-highlight natin dito ay yung ating tinatawag na Southern Luzon Cloud Rat na makikita natin sa Marinduque Wildlife Sanctuary. Kasama doon ang Philippine Hornbill, ang Anas lusonica or yung Philippine Wild Duck. And then meron tayong magandang sunbird, Nectarina esperata marinduquensis. Tagalog ang pangunahing wikang sinasalita rito. Gayunpaman, dahil hiwalay sa malaking bahagi ng kapuluan ng Luzon, ang Tagalog na sinasalita rito ay kaiba rin. Between Santa Cruz and Torrijos, ito yung punto ng Marinduque na medyo matigas. Asang kautoy? Gaano karon? Laging parang medyo strong yung delivery. Yun naman sa Gasan ay saan kaining? Gaano ka doon? Ay magkano idi? Yun naman yung medyo malambing that represents the districts of Gasan and Buena Vista. Ang gumit na dyan yung Buwak and Mogpog. Ay saan ka? Ganun lang, yan ang Buwak and Mogpog. Medyo nasa middle sila nung dalawa. Dahil sa geographical na lokasyon at hugis ng isla, gayon din sa alamat na pumapalibot sa pag-usbong nito, tinagurian itong Heart of the Philippines o Puso ng Pilipinas. If you look closely at the map or the shape of the island, mapansin mo, it imitates or mimics a heart shape. Ito rin sa Marinduque makikita yung tinatawag nating Luzon Datum Marker, Geodetic Reference Center ng Philippines. That is called Point 1. Ibig sabihin, lahat ng geodetic surveys or even GPS readings sa Philippines
are based on that single 2-centimeter hole in the rock. Isa sa mga maipagmamalaki ng probinsya ang mayaman nitong kasaysayan na siya namang naitatampok sa mga museo ng lugar. Ang Marinduque ay mula sa alamat ni Prinsesa Mariin at Garduque. So sila isang magkasintahan na nagmamahalan, pero dahil si Garduque ay hindi nabibilang sa mga maharlikang pamilya, ayaw na ayaw ng kanilang ama ni Princess Mariin na maging katipan o maging asawa ang kanilang anak na si Prinsesa Mariin. So ang ginawa ng magkasintahan, sila ay nagtanan. So sumakay sila sa isang balsa at nang nalaman ng kanyang amang hari na nawawala at nagtana si Princess Mariin, sumama kay Garduque. Siyempre, ang ginawa nung amang hari, pinahabol siya sa tatlong hari na nanliligaw kay Princess Mariin. Nung malapit nang maabutan ang magkasintahang Garduque at saka si Princess Mariin, ang magkasintahan ay tumalon. So, tapos yun namang humahabol na nakasakay sa barko ng mga hari, ay sila'y nagsalpukan or nagbungguan, yung term namin dito sa Marinduque. At kinabukasan, siyempre, namatay, lumubog, namatay sila. At kinabukasan, dito sa Tayabas, na ngayon tinatawag nating Quezon, at sa Batangas, may natanaw sila na isla na sumibol, na ito'y hugis puso at tinatawag na itong ayan si Prinsesa Mariin at saka si Garduque na naging Marinduque na. Tunay sa pagiging puso nito, buhay na buhay rin at pumipintig ayon sa kasaysayan ng mga taga rito, ang kanilang kultura at pamumuhay. Amin Isa sa mga kilalang pagpapakita ng tradisyon ng isla ay ang putong o pamumutong, kilala rin sa lumang tawag na tubong. Ito ang kostumbre ng paggawad ng pagkilala sa mga bisita o kaibigan. Ang salitang putong ay literal na nangangahulugang pagkokorona. Ang mga bisita ay pinuputungan o kinukoronahan ng mga pinagsalasalapid na ratan o nito o minsan ng bulaklak bilang pagdadangal sa kanila. Sinasabayan nito ng mga tradisyonal na awit at sayaw. Ang putong ay may iba't ibang bersyon. Gayon din ito ay nagbabago ayon sa dikta ng panahon. Patunay na bagamat tradisyonal ay nakakaangkop ang mga taga Marinduque sa alon ng panahon. Ang tubong o putong sa panahon ngayon ay nagsimula sa barangay o baryo ng Anapug, Sibukaw na ngayon ay Mataas na Bayan na. Dito unang narinig ang tubong sapagkat siyang barangay na pinakamalapit sa loob ng patio ng simbahan. Ang sa pagtutubong, ito'y ritual ng mga taga-mugpog nung una at sinasabing ito dito nagsimula. Ito ay iginayak ng mga matatanda sa loob ng simbahan bilang una, gumaling sa may sakit, pagkakasakit, nakaligtas sa giyera, gustong magkaanak, at may mga kumpleanyo, may birthday, may kasalan. And later, itong ritual na ito ay ginamit na rin sa pagsalubong ng mga bisita. No? Una, ang tubong sa pasyon, na siyang pinaghalawan ng lahat ng mga tubong sa bayan ng Mugpog. No? At ang tubong sa pasyon ay tanging ginagamit lamang tuwing Santa Quaresma at mga mahal na araw o Semana Santa. Nabubukod tangi din ang korona nito sapagkat ito ay mga koronang may bituin. No? Sapagkat ito ang ginamit sa pagkukorona ng mahal na birhen sa langit nung siya iniakyat ng mga angheles. Ang mga umusbong o inakdapan tubong na ibinatay sa pasyon ay ang tubong banahaw, ang tubong natin sa ating mga matatanda,
ang tubong erarkiyas o habanera at kasamahan sa mga dalaga at sa binata, ang ating tubong kalagyo para sa mga kabataan, at ang putong ng mga teachers na siyang pinakahuli sa lahat, at yung isang tubong na umusbong ngayong panahon na natasabi namin dito sa Mugpog na kapag siya ay kinuha sa bukod-bukod na tubong ay tinawag namin sinalampakutan. Kung sa musika, yun pa rin ang musika niya. No? Maliban na ngayong panahon ay nagagamit ko yung harmonium o yung organo. Sa steps ng sayaw, siya pa rin yun. Ang tanging nagbago lamang dyan kasi ay itong pinaikli siya. At hinalaw na lang yung pinaka-importante mga pagpupuri sa labas, sa hagdanan, sa loob ng bahay, hanggang sa pagputong ng korona. Ang tubong ay sinisimula sa labas ng bahay. Bakit? Kasi pupurihin munang lahat yung nasa paligid niya. No? Kung ano yung nakita niya doon, na nakalagay doon sa lyrics ng tubong, doon sila maharap. Tingnan nila yun. Then, after that, pagpasok nila ng bahay, pupurihin na nila yung hagdanan hanggang sa lahat ng mga nasa loob ng bahay, kasama na ang pagpuri doon sa santo, hanggang sa pagsayang. Ganyan. Kinamulatan ko na lamang yan. Kasi yung mga lulo namin, kasi nandun sa amin yung banda ng musika at ang musika ng simbahan, kaya halos na lamang po na yan kasi sila yung natugtog yan. Sila mismong gumawa niyan. Wala mang pinagkunan, pinaghalawan ng musika niya. Original talaga yan siya. Sa movement ng sayaw, yan ang hindi man nakukuha masyado ng taong kahulugan. Ang naatras abante, yung sulong-urong, sulong-urong, purihin mo ang Panginoon Diyos sa harapan mo at sa hulihan mo. Ganun yung sa magkabilang tabi. Yan ang ibig sabihin ng sayaw niyan. Yung isang terno, yun, adalin yun. Lahat, may sibat, may tikin, may corona, kung lahat-lahat yan. Ang props na laang nananatili ngayon ay hindi na props, kundi yung talaga mismo ginamit ay yung corona at yung pansabog. Simbolo ng pagkukorona ng mahal na birin sa langit. Yun yung simbolo ng corona ngayon. No? Simbolo ng pagpupuri, simbolo ng pagkukorona doon sa mahal na birin na ginagawa din natin dito. Yun namang mga coins na yan, yung mga sensilyo, yung mga sensilyo niyan, that is a sign of good luck. Kasama namin sa pagpuputong, sa isang grupo namin ay mga kaibigan, mga kamag-anak, at saka yung mga kakilala. Kaya po naniniwala ang mga tao sa aming pagpuputog, sa paniniwala nila. Kadahilanan na ang mga words ng putong na ito ay nakakagaling sa mga tao. Dasal, parang isang panalangin. Kuminsan, yung iba, yung mayayaman-yaman silang tao, may mga pira, bigyan kami ng tumbas kaunti, tatagap naman namin. Aming naghati-atiyan, ako at ang mga kasama ko. Lalo tigit ay talagang sinumpa namin yun na pinamana sa amin ng aming mga ninuno matatanda ay naging obligasyon na rin namin. Kadikit na rin sa mga tradisyong Pilipino, gaya ng pamumutong ang pagsasayaw at pag-awit. We have here a traditional putong which is very famous in Marinduque. So, meron kaming isang folk song na nagbibigay ng identity sa buong Marinduque. And this is also considered religious folk song. Aside from the local folk songs na naririnig natin in different towns. Isa sa mga folk songs ng Marinduque ay ang Sulong Aking Tandang. Isa siyang love story at the same time, nagmimimik ng movement ng rooster. Ang Alamat ng Dalawang Puting Gansa, ito ang pinaka-famous sa buong lalawigan ng Marinduque kasi this is a legendary folk song. Meron kaming patriotic folk song about the Marinduqueña lady. Meron kaming lullaby folk song, Talang Maningning, at meron kaming mga folk songs na nagsasaad tungkol sa kagandahan ng buhay na kinukumpara sa isang bulaklak. Isa sa mga ipinagmamalaki ng mga taga Marinduque ay ang kanilang pangkat kalutang mula sa Bangbanggasan. Kakaiba ang pangkat kalutang sa ibang mga grupo o musiko dahil sa instrumentong ginagamit nila sa paglikha ng awit. Nagsimula po ang pangkat kalutang ay noong 1970s. Kasi ako po ay magkakaingin, nagsimula po ito
habang ako'y nagapipahinga, humawak ako ng kalutang, ay naisip ko po na, kasi yung inahawakan ko pong kalutang ay supa at rimilaang ang nota. Kaya tinuklas ko po yung kung anong kasunod. Kasi ang nauna ko pong tinuklas na melody ay yung Sitsiritsit. Kasi ang Sitsiritsit po ay walang, dito sa kalutang na kwan, walang do. Do lang po dito sa number 1 kong hawak. Yung sinimulan kong gawin. Itong ginagawa ko pong kalutang ay yung kahoy na bayog at saka watingan. Pinuputol ng lagari, tapos pag mali doon sa sa tuno, ganyan, kinakatam, pinuputol, yung ganun, pagpatunog pati, maluwag lang ang hawak. Ang mga kamag-anak, ang mga anak ko, apo, ang mga pinsan, yan na lamang. Ay nung una, nung mga 1970s, iba-ibang kwan yun, tao, kinuha ko. Nagbuo ako ng pangkat namin. Kasi tradisyon na dito yung kalutang ay, habang nagamuryon yung mahal na araw, ayun, kanya-kanyang may mga hawak ng mga kalutang ang marunong. Kaya tinuklas ko ito, nagbuo ako ng pangkat namin, pero nagamuryon din kami, yung grupo ko. Ang grupo namin ay nakapagtangal na sa iba-ibang probinsya, kamukha niyang dyan sa Folk Art Theater, sa mga mall, ayan, inaanyayahan kami dyan, pag ano. Maliban sa pamumutong, may ilan pang tradisyon ng mga taga Marinduque na kadalasan ay nakakabit sa kanilang mga paniniwala. Gaya ng ibang mga probinsya, kapag mahal na araw, nakaugalian na rin ng mga taga Marinduque ang pagsasagawa ng mga tradisyong Pinoy, tulad ng pabasa, salubong at penitensya na tinatawag nilang antipo sa lokal na salita. Maliban sa mga kilalanang tradisyon, may mga kakaiba ding paraan ng pagdiriwang ng mahal na araw ang mga taga Marinduque. Isa na rito ang pagbubulating na ginagawa naman sa mga bayan ng Buwak at Mugpog. Walang pinipiling edad o kasarian ang mga namamanata sa bulating. Bata man o matanda ay nakikiisa rito. Karamihan sa mga sumasama ay may mga kahilingan o di kaya'y mayroong panata bilang pasasalamat mula sa mga pinagaling na sakit o karamdaman tulad ni Aling Elsie na gumaling sa sakit na mayoma. Ako'y sumali, gusto kong maigi yung aking sakit. Ngayon umigi na ako, pinagtuloy ko yung aking pagbulating. Gusto kong maigi ang aking mayoma. Ang mga nagbubulating ay nagpapahid ng putik sa kanilang katawan bilang tanda ng pagbabalik loob. Sila ay nagsusuot din ng mga dahon ng nito sa kanilang ulo at bewang bilang tanda ng pagpapakumbaba at pasasalamat sa Diyos. Sumasama sila sa prosesyon sa bayan tuwing mahal na araw. Oo, ang bulating started sa isang barangay natin sa Buwak, namely Malbog. Ito yung Malbog, Maybu area dyan. Ang bulating is also done during the Holy Week, papansin mo. Kaya I told you a lot of things comes out during Holy Week, hindi lang yung Moriones. So bulating, ito naman yung parang, it's also in a sense an act of cleansing. Yung putik, ang isang belief dyan dati is that meron kasing yung isa sa founder ng bulating. This is a guy who doesn't believe in modern medicine.
So nagkasakit siya, para na lang mapag-init yung katawan niya, they decided, ayaw niya magpadala sa hospital, they decided na i-wrap siya in mud. Isa yon. And then eventually, it became a belief na parang yung mud, yun yung pang soap mo to madumi ka, and then yung transformation mo when hinugasan mo yung putik, literally makikita mo yung transformation from madumi to malinis na malinis. So isang symbol yun ng bulating. Marami pang iba't ibang mga ritual at tradisyong idinaraos sa Marinduque tuwing mahal na araw. Ngunit ang pinakakilala at pinakaordinaryong pagdiriwang sa probinsya ay ang Moriones. Isang imahe ng makulay na kulturang nakabatay sa pananampalataya. Ito ang imahe ng Moriones ng Marinduqueng dapat ipagmalaki, hindi lamang ng mga taga rito, kundi ng buong Pilipinas. Ay nagsimula sa bayan ng Mugpog sa pagitan ng 1884 hanggang 1887, no? Sa inisyatiba ni Padre Dionisio Santiago. Ito nagsimula sa isang moryon lamang na kung tawagin nila ay si Tatang Bentong. Si Tatang Bentong isang kampanero. At yan, nagawa ni Padre Santiago dyan, o sige na, lumabas ka na sa bayan at magsakripisyo na. Pag alas 10, mabalik ka sa simbahan at atugtugin mo yung kampana. And after that, malabas ka uli sa bayan hanggang alas 12. Bumalik ka ng alas 12 at atugtugin mo naman yung kampana. Alas 12. Sa hapon, hindi na siya malabas at siya ay magtatrabaho na doon sa simbahan. Then nakita ng pari na maganda ito, dinagdagan niya ng 6 na mga moryon. No? Kaya naging 7 na. At yung mga 7 na unang moryon na yan, ang kanilang kapitan o yung lunghinong natawag ay si Tatang Bentong. Ni-stage nila yung pagpapako kay Kristo. Kasi yung Santo Sepulcro dyan, yun ay na-i-stretch ang braso. Ginawa nila yon na yung 7 moryon ang nandun sa loob na simbahan, sa paa ni Kristo, kasama si Longhinos, ang pinakapunong soldado ng mga moryon. Now, pag Biyernes Santo, yun, sibatin niya. Pag Linggo, aproklama din niya na nabuhay ng Diyos. Yang 7 yan ang naunang naging moryon. At sila ay may suot ng mga maskarang katulad ng mukha natin ng mga baangin naman. At meron silang mga turbante na yari sa mga bulaklak na makikinang. Ang bilang ng mga bulaklak na yan ang nagsasabi kung ilang taon ang kanilang sakripisyo. Kung may 7 bulaklak siya, 7 taon nila yang gagawin. At kada 1 taon, isang alis ng bulaklak hanggang sa matapos ang kanyang serbisyo. Sa kasuotan nila, pinatan nila sa mga Roman soldiers. Maliban na lamang doon sa maskara niya na hindi siya turbantin pa ganyang kundi sa halip na turbantin mga bulaklak ang ginagawa para masabi siya ay moryon na pinaniniwalaan na yung salitang moryon ay galing sa moro yon. Moro yon. Yan ang mga kasuotan yan. Makikita mo naman matatapang ang kanyang mukha, no? Pero sa kabila ng lahat, meron din siyang pampasaya. May magandang kulay ka makikita sa katawan na maa-attract at hindi ka matatakot sa mukha niya. At naroon din yung kanyang mga bulaklak na simbolismo ng taon ng kanilang panata o sakripisyo. Alam niyo nung una, kapag yung moryon ay namamatay, kasama niya yung kanyang costume sa kanyang libingan. Kasi pag hindi na niya tapos dito yung kanyang sakripisyo, sabi nila, doon na atapusin sa langit yung kanilang sakripisyo. Biyernes Santo, ganun ulit ang trabaho nila. Sakripisyo nga sa initan ng araw. Siyempre, nakamaskara ka doon, taos ang kakapal ng suot man. Then, sa Biyernes Santo, sa paglibing ng mahal na Panginoon, yung procession, funeral procession ng mahal na Panginoon, nandun sila lahat, kalibing sila. No? Sabado de Gloria, Biyernes Santo umaga, Sabado de Gloria, sila ay mananapat sa bahay-bahay. No? Sa parang may moryon caroling sila. Kasi nung una, walang pondo yan na nabigay ang gobyerno. Sila mismo ang naghahanap ng kanilang pondo para ipalibing si Longhino, sumita ng musika, at yung Longhino tulungan nila ng gastusin sa pagpakain sa tanghalian. Kasi lahat ng moryon doon makain sa kanila eh. Kaya yun natulungan nila yan. Moriones caroling nila yan. Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Kapag Sabado de Gloria na, yung Longhino, ito na yung pinaka-highlight niya, nandun siya sa simbahan pag magabuhay ng Diyos.
Kasi abaliin na niya yung sibat ng tatlo, no? Napakilala niya siya ay naniniwala na kay Kristo. At yun yung paglabas niya ng simbahan, ikot siya sa bayan, asigaw niya dyan, buhay ng Diyos. Siya pupunta na doon sa Galilea, doon sa may lugar na nagamit sa pagsalubong na may angel na nababa. At doon, bantayan niya yung Santo Cristo doon hanggang sa madaling araw. Naroon na ang kanyang pagsisisi. And then, sa pag-uwi niya sa madaling araw, oras na ng pagtago niya kasi sa alas 12 ng tanghali ay siya apugutan na. 3 beses siya magatago at yung katapusan siya apugutan na sa alas 12 ng tanghali. Sabay ng banda ng musika, sabay ng plegarya ng kampana ng simbahan. Yan ang katapusang ni Longhino. Kaya kung bakit pinugutan si Longhino, dapat makita natin yun na si Longhino ay pinugutan niyan dahil sinabi niya na si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay Diyos, yung bulag niyang mata ay nagmulat at pinaniwalaan ng Diyos na ayaw ng mga kasama niya na ipasabi. Hindi siya nakatiis, sinabi niya. And yun ang reason kung bakit si Longhino ay pinugutan. Napakalaking bahagi ng kasaysayan at kultura ng mga Marinduqueño ang nakabatay sa kanilang pananampalataya. Masasalamin ito hindi lamang sa mga idinaraos na panata o kasiyahan tuwing mahal na araw, kundi maging sa pagpapahalaga nila sa pisikal na manifestasyon ng kanilang relihiyon, ang kanilang mga simbahan. So from the bamboo and nipa, na-transform siya into wood and anahaw, and then eventually, ito na. So it is a continuing evolution, more than 200 years ng construction. Ang Marinduqueños, may character din siya na napaka-strong, yung faith in God. In fact, almost everything nire-relate namin sa kanya. Church was formerly called Immaculate Conception Church. Bakit? Kasi during the time ng Jesuits, mga 1620s whereabouts, Jesuits na nagpunta rito. Pagdating nila dito, may dala silang icon ni Mama Mary ng Immaculate Conception. Ito pala mga Jesuits, they have a very soft spot in their heart for Mama Mary. So ang naging pangalan ng ating church noon, starting that time, is the Immaculate Conception Church. Now, during the 17th century, mapansin ninyo ang church, ang Buwak Church, built on a hill. And aside from that, it is protected by a fortified wall. For the simple reason na during the 17th century, napakarami ng mga Moro raids. These are the Moros from the south. They go into islands para not only to plunder but to capture Christians to be sold as slaves. Incidentally, dapat na poblasyon ng Buwak would have been located sa Barangay Laylay. Barangay Laylay is the coastal town. Nandun yung pier. Yan yung the usual landing site fronting Tablas Strait. Pero magtataka tayo, nandito ngayon siya inland, no? 3 kilometers away. Dito nagsettle for the simple reason that the people wanted to protect the church. They brought it away from the coastal area. Going back to the story, 17th century, this is one of the biggest ever na Moro raids na atake sa Buwak. So yung mga tao ng poblasyon, they went into the hinterlands. Ito mga able-bodied mga males nandito sa church to defend. Plus a handful of volunteer women para magluto, para gumamot ng mga sugat nila. And then, for several days, nandyan sa Buwak River yung mga Moro pirates. Ang ginawa nila, hindi nila mapasok kasi fortified ng walls. Sabi nila, sige, gutumin natin sila, hindi makakalabas yung mga yan, hintayin natin na maubos ang pagkain niya, which they did. So after several days, yun na, ramdaman nila, nanghihina na yun, kasi wala na makain yung mga nandito sa loob. That's when they started climbing the walls. Ito na yung all-out assault ng mga Moro pirates. So, almost to be overcome, talaga mapapasok na dumating yung miracle. Yung aming tinatawag na biglang awa miracle. Mapansin nyo yung walls natin, pwedeng lakaran yung ibabaw niyan eh. So on the northern wall,
Diyan lumabas yung lady na in white and blue vestments. Kasabay niyan lumabas, nagkameron ng tinatawag namin na phenomena na subasco. Subasco is known in English as white squall. It is a weather phenomena na biglang out of ganitong clear conditions, biglang kukulog, biglang hahangin. Akala mo talagang signal number 4 na bagyo ang effect. So, ganun ang nangyari. Dumulas ngayon ang mga wall, hindi makapasok yung mga Muslim, natakot sila sa kidlat at kulog. Tapos yung lady naman naglalakad dyan sa wall, parang tinataboy sila. And napakaliwanag ng lady, kaya itong mga Moro Raiders na silaw. And out of those 2 events, natakot sila, umalis na sila. Hindi na nila tinuloy yung pagsugod sa Buwak Church. And then, of course, people, nung makita nilang wala na yung mga raiders, they repaired inside the church para magpasalamat. And that's when they noticed na yung damit ng Immaculate Conception ni Mama Mary, may mga putik. So that's when they guessed na si Mama Mary yung namilagro yan. And from there on, tinawag na nila ang ating Mama Mary, binigyan nila ng title na Ina ng Biglang Awa. Mahal na Ina ng Biglang Awa. Ang museum pong ito ay through the initiative of Reverend Father Pipito Perilla, and then after how many years ay dinevelop na lang po namin. Very informal yung pagkakasimula ito eh. May mga gamit na ritong luma talaga, yung mga gamit ng mga pari noong una. And then may isang pari, Father Pitch Perilla, nung siya naka-assign dito, ang ginawa po niya ay pinanghihingi niya yung mga lumang gamit sa bawat parokya. Inipon dito yon, tinambak lang siya dito, and then tayo-tayo ang ayos. Ayos niya, parang just display lamang. And then last year ay ginawa na namin konkreto yung paglalagay ng mga artifacts dito sa museum. Maliban sa pagiging puok sambahan, nagsisilbi ring tampukan ng sining at arkitekturang tatak Marinduqueño ang mga simbahan rito, gaya ng parokya ng San Jose Sagasan. So ito pong simbahang ito, actually ay ito yung ika-4 ng istruktura dito sa itaas sa Burol. Kasi meron pang 3 istruktura na itayo sa ibaba. Pero dahil sa mga bagyo, kalamidad at saka paglusod ng mga Moro, ay nasira ang mga istrukturang ito at minarapat na ilagay dito sa itaas. Itong kinalalagyan ng simbahan ngayon, ang orihinal na pinagtatayuan ng unang simbahan na natayo dito sa ibabaw ng Burol. At dahil nga sa mga dumarating pang mga kalamidad at iba't iba pang mga pangyayari, yung mga naunang simbahan, 3 simbahan ay nasira. Bagamat yung ika-3 ay buo pa rin, pero sa ngayon ay ginagamit namin bilang function hall o bulwagan ni San Jose. So itong simbahang ito, kung hindi ako nagkakamali, ay pinasimulan noong taong 2003, itong bagong simbahan na kinatatayuan natin ngayon. At ito ay, ang parokya nga pala ay itinatag noong 1609. Kaya matagal-tagal na rin, 400 years na actually itong parokya. Pero itong simbahan, mukhang luma pero siya ay bago na rin. So 2003. So iba't ibang picture ang makikita natin dito sa simbahan. Minarapat po namin na magmukha talagang antique itong simbahan, kaya ginawa namin na mga tisa yung kanyang mga wall. Ito po ay makikita natin itong kisame ay merong parang anahaw, parang pamaypay ang kanyang itsura. Kasi po dito sa Gasan, nagmumula ang mga pamaypay na kawayan na dinadala sa Maynila para ipagbili. Dalawa ang inspirasyon nito, anahaw at saka pamaypay. So makikita din po natin yung mga beam na gawa sa mga bao, sapagkat ang buong lalawigan ng Marinduque ay umaasa sa coconut. Kaya ito rin yung ginamit namin na bahagi ng aming struktura. At nakakatuwa na itong mga baong ito ay mula sa pag-aalay ng mga estudyante. Itong mga kapis ay
gawa rin ng mga lihitimong mga taga rito, mga local artists namin. At iba pang mga carvings ng simbahan ay mga gawa din ng mga local artists. So wala po kami na kinuha mula sa ibang lugar, kundi mula sa pinagsamasamang talento ng mga tao na taga rito sa amin ay nabuo po itong ganitong itsura ng aming simbahan. At nakakatuwa din na lahat ng mga bagay na nangyari dito sa simbahan ay bunga ng pagsusumikap, bunga ng pagtutulungan ng mga tao dito po sa aming parokya. So ilang pang mga pictures makikita natin sa paligid, yung iba't ibang mga disenyo na kaugnay, halimbawa po doon sa pintuan na naglalarawan ng kasaysayan ni San Jose, biblical history ni San Jose. Ganon din po yung mga painting sa altar ay naglalarawan naman ng 8 traditional title ni Saint Joseph. So yun po yung makikita natin dito sa ating simbahan. Ibinagmamalaki din ng probinsya ang lutuing tampok sa hapag ng mga Marinduqueño, gaya ng adobong manok sa gata, ulang-ulang at kare-kare. Sa patuloy na pagpintig ng puso ng Pilipinas, patuloy din ang pagbibigay sigla nito sa ating bayan. Marapat lamang na ating alamin at isulong ang kulturang nagbibigay buhay sa ating bansa. Gaya ng pusong pumipintig ayon sa takbo ng panahon, ang kultura, kabihasnan at kasaysayang Marinduqueño ay nagbabago, ngunit nanatiling bahagi ng likhang yaman ng Pilipinas.